Pilipinas at para po sa Pilipino. Eto guys, pag-usapan po natin ha. Ito pong pasimuno at nag-umpisa po ng walang kwentang rally ng mga iglesia ni kulto. Deserve nyo tawaging kulto. Ay iimbestigahan na po ng ating palasyo. Iimbestigahan na po yan ng ating palasyo, okay? Mamaya pag-usapan natin. Dito muna tayo. Ay, Boy Lighter. Mga boss, kita nyo to. Itong animal na si Boy Lighter, may kumakalat na balita na di umano ay nagulpi. Diba nagulpi daw ang hayop na yan? Kung totoo man yun, deserve ng hayop na yan kasi matindi ka bastos ang bunganga niya. Nakakala mo kung sino na siya. Kung kapagsalita mo, akala mo kung sinong hayop na yan. Akala mo na napalaki ng naambag niya sa Pilipinas, putang inang yan. Daanan na pagpapag sa Mindanao. Yun rin yan. Hindi mo makapagpapakalan yung kung nag-rebelde siya at inoster nila ang Manila Peninsula pagdating ng mga pulis, yan si Trillanes na inig sa pantalon kasi bayot yan. Wala siyang panama kay Bato kasi si Bato maraming digmaan ang pinagdaanan sa Mindanao. Kaya ang mga abusaya, ang mga ISIS at ang mga rebelde. Habang hinahabag ng NBI, habang patuloy na hinahabag ng NBI nating Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Habang si Senador Trillanes pinakita ang arrest warrant habang ka de la Rosa. Ayon kay Trillanes, walang makapagliligtas ka de la Rosa sa IC. The situation inside the Senate is chaotic as Senator de la Rosa is seen running away from agents. Push mo! Pakita mo kung sino ka! Yan, nakita na! Oh my God! Mga boss, kita nyo to. Okay. So yun mga braderos, so sige, sasagot na ako bakit ko nga ba binura yung video na yan. At isa sa mga nagtayo sa akin ay si Barat Bay. So bakit nga ba natin binura yung Bay? Kasi ganito yan, tayo po ay hindi naman mga ordinaryo na vlogger. Tayo ay parte ng SMNI, tayo ay Feeling ka, hindi ka ordinaryong vlogger ano ka? Ano ka? Reporter ka ba? Mainstream media ka? Ano pinagnamamalaki mo SMNI? Ay nako, mga kulto na to. Wait lang guys Ayan. Shout out po sa atin po mga live viewers dyan. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat. mga profesional na anchor din ng SMNI. Wow! So bilang isang profesional, dapat lagi mong hihingin ang panig ng kabila. Hindi pwedeng iisang opinion lang ang ibibigay mo. Yan ang lagi namin paulit-ulit. Kasi iba, lagi sinasabi, bakit kayo nag-i-interview ng ibang panig? Bakit kayo in-interview si ganito? Si Yorme, si Rize, ba't may in-interview yan? Tagad, mga dilawan nyo, mga ganyan-ganyan. Kami po kasi ay hindi ordinaryong vlogger. Putang ina mo. Oo, hindi ka nga ordinaryong vlogger dahil bayarang vlogger ka. Ni Sarah. Huwag ka nga mag-feeling na professional ka. Media ka? Reporter ka? Tang ina mo, kamukha mo si Wally Bayola. Sa mukha, kamukha niya po si Wally Bayola, pero sa ugali hindi. Kasi si Wally Bayola nakakatawa po yan. Nakakatawa po si Wally Bayola. Pero ito pong putang inang to, nakakabwisit po. Feeling niya no? Shoutout po kay Ginger. Feeling nitong kalbo na to no? Hindi daw po sila pangkaraniwang vlogger. Anong feeling mo? Hindi porkit marami kang followers, subscribers, hindi ka na pangkaraniwang vlogger.
At ikaw naman, baboy, ba't kailangan mo pang humingi ng opinion kay Banat Bay? Hindi mo ba kayang ipagtanggol yung sarili mo? Hindi mo ba kayang ipaliwanag yung dahilan mo kung bakit mo binura yung video mo? Na tumatalakay kay Trillanes, tangina mo. Ang totoo niyan, takot ka. Kaya mo binura. Mga gago kayo no? Mga manlilinlang. Mga baliw na halimaw. Mga baliw. Tulad doon sa mga ordinaryong vlogger Palay po. okay lang na pumanig. Kami kailangan din namin magpakita ng kabilang side. Kasi kami po yung mga anchor ng Kasiminay. In line with that, kasi itong si Trillanes, since nagbigay siya ng panig niya by saying hindi totoo yan, kaya i-take down mo yan, bilang professional na mga media, kailangan namin sundin. Kasi sinabi na nga na hindi totoo yan, nagbigay na siya ng panig niya, kailangan namin tuparin yun. Bilang mga professional, hindi po. Nagbigay ng panig si Trillanes na hindi totoo yan. Ibig sabihin, binura nyo kasi nga talagang hindi totoo yan. Huwag nyo nga tarantaduhin yung tao. Ito naman baboy na ito, humingi pa ng tulong at opinyon kay Banat Bay. Hindi mo ba kayang ipagtanggol yung sarili mo? Hindi mo ba kayang ipaliwanag yung side mo kung bakit mo binura yung video na yan? At alam naman natin na kaya binura yung video na yan dahil po natakot po kay Trillanes, dahil alam naman po natin na si Trillanes, once nagsalita po yan, once nagsalita po si Trillanes ay ginagawa niya po talaga. Kaya talagang ang dahilan kung bakit mo binura yung video na yan, natakot ka. Wag ka na magkunwari. Litsyon ka. Hihingi ka pa ng tulong dito sa malaki nguso at mata na ito. Feeling professional. Media daw siya. May ordinaryong vlogger, may sinusunod din kaming istasyon na hindi ka ordinaryong vlogger, kasi alien ka. Tingnan mo yung mukha mo. Kapal ang mukha ni ito, no? Feeling niya talaga. Hindi porkit marami kang followers, subscribers, hindi ka na pangkaraniwang vlogger. Pangkaraniwang vlogger ka lang. Bayaran ka pa. Bayaran ka ng mga DDS. Ayan ang katotohanan dyan. At yung itong baboy na ito na humihingi ng saklolo, at ng opinyon para ipagtanggol siya, ay hindi niya po kayang ipagtanggol yung sarili niya, or hindi niya po mailabas yung side niya. Dahil ang totoo po dyan, natakot talaga siya kay Trillanes na makasuhan. Dahil ang dami na pong pruweba na nakasuhan po nitong si Trillanes kapag nagpapakalat ng fake news, ito pong mga putang inang DDS na ito. ang professional ang datingan namin. Yun ang rason nun. Okay? Pero hindi ibig sabihin, nagbago kami ng pananaw at paniniwala sa sinabi Huwag mo nga gawin tanga yung tao. Ang dahilan lang niyan, kaya nyo binura dahil takot kayong makasuhan. Yun ang totoo dyan. Filingero ka. Kamukha mo si Wally. Sa mukha lang pero sa ugali hindi. Good. Naniniwala pa rin kami na merong kasihan yung sinabi ni Atty. Balikod. Naniniwala kami doon. Pero since, again, hindi naniniwala kayo, walang problema. Sa mga matatalino, yung maliwanag yung isip, hindi nyo mapapaniwala yung tao. Si Baligod, obviously, na gumagawa lang ng kwento, ilang beses na laban bawi. Meron bang ganon? Naglalahad ng katotohanan pero laban bawi? Bubunyag ngayon, kinabukasan, babawiin. Di wow. May katotohanan ba sa ganon? Sa kwento pa lang, pag hindi tama at napuna, babawiin. Tangina nyo. Part of a media entity, we have to do our jobs as well. But, siyempre, yung aming paniniwala na si Trillanes ay sangkot sa mga ganitong transaksyon according to Atty. Balikod,
wala tayong magagawa kung hindi kailangan natin ibigay din ang panig ni Trillanes. That's fair media. Oh, Ang problema na nga lang sa atin, big word that's fair. Naalala nyo nung in-interview nito si Yorme, guys. Akala nila papalig sa kanila si Yorme. Oh, wala na sila, no choice na silang burahin yun eh. Dahil naka-live yun eh, that time. Nang in-interview nila si Yorme. Oh, anong sabi ni Yorme? 'Di ba? Hindi niya inilaglag yung Pangulo. Di pa hiyang malupit itong mga ito. Tsaka mga bayaran po ni Sara yan. Oh, maraming pera yung mga yan. Kung sino pa yung mga vlogger na naging media, tumusunod sa professional na panuntunan. Pero yung mga media natin na naging vlogger, hindi na nila sinusunod yan. Nagbabalita na sila. Tapos kahit sobrang binabawi na, halimbawa yung kay Marcoleta, ilang beses na sinabi na hindi niya sinabi ito, yung regarding doon sa West Philippine Sea. Diba ilang beses sinabi yun? Putang ina mo, sinabi niya yun. Ang lalakas niyong magbago Ang lalakas niyong maglinlang mga putang ina nyo. Hindi sinabi na Marcoleta yung putang ina mo. Sinabi niya yun. Merong video yon. Putang inang unggoy na to Huwag ka sinungaling Sinabi ni Marcoleta yon. Pati yung media, sinabi niya yon. Bayaran yung media. O ano? Anong kinuyog siya? Ano sabi niya? May sinabi ba ako? Putang ina nyo, huwag kayo sinungaling. Diba mga baliw tong mga hayop na to eh. Kaya nga po nakasuhan or makakasuhan si Marcoleta dahil din po sa putang inang bunganga niya. Ito ng mga tanga, bakit daw kakasuhan si Marcoleta? May ninakaw daw, ba paulit-ulit na lang yung paliwanag. Laban bawi po itong mga hayop na ito eh. Sasabihin ngayon, kinabukasan, babawiin. Ito naman putang inang unggoy na banat-bay na to. Shoutout po kay Ako. Ako. Shoutout po sa iyo dyan. Diba guys? Sinabi naman talaga ni Marcoleta yun eh. Yung about sa West Philippine Sea. Sinabi niya yun, may video yun. At yung sinabi niya sa mga media na bayaran kayo, may video rin yun. Tapos binawi niya. May sinabi ba ako? Pwede bang i-replay niyo yung video? Putang ina nyo. Mga siraulo. Ayan, George Guilao, shoutout po. Shoutout po sa iyo. Mega love shoutout. Ayan. Hindi ibinalita yun ng media. Ganong katarantado na ang mga mainstream media natin. Hindi na sila sumusunod sa fairness. Hindi na sila sumusunod sa pagiging professional. Yun ang Sophia. Ang gulo-gulo ng sombrero ko. Shoutout po kay Sophia yan. Shoutout po. Tsaka po kay wait lang Kay George Gilao, shoutout po sa inyo dyan. Mega love shoutout. Pa-like po ng ating live. Diba guys, mga sinungaling tong mga hindot na ito? At ang media pa daw po ang hindi fair. At ang media pa daw po ang nagbabaliktad. Talaga namang sinabi ng isang poong nilang yung kultong iglesia na si Marcoleta, yung about sa West Philippine Sea at sa mga bayarang media. May nag-viral pa pong video si Marcoleta na tinawag na bobo at tanga yung dalawang reporter na akala niya na naka-off-air na siya. Diba? At sa kanya din pong bunganga ng galing na tumanggap siya ng donasyon. Kaya nga po siya nakasuhan ng plunder. Dahil hindi niya po yan inilagay sa kanyang sose. Mga siraulo to. Yan narinig nyo na. So, maliwanag na. Narinig na namin, baboy. Hindi mo ba kaya nga ikaw ang magsabi? Sa sarili mo, hindi mo kaya nga i-depensa yung sarili mo? Litsyon, tangina mo? Kailangan mo pang humingi ng opinion dyan kaya unggoy?
totoo naman, ang totoo naman talaga. Kaya mo binura yung video mo dahil peke at takot kang makasuhan ni Trillanes, tang ina mo. Man, Dito tayo kay Pebbles. Ito po yung pasabog ni Ito po yung pasabog ni Pebbles. Ito ang kanilang plano. Mga kababayan ko, huwag niyong hayaan na pamunuan tayo ni Sara at iglesia ni kulto. Ayan, deserve nyo ng tawaging kulto. Mga kulto naman talaga kayo di ba? Inilabas nyo yung mga ugali ninyo, yung likod, ay yung ugali ninyo na pangkulto. Kawawa ang mga Pilipino, magiging alipin lang kayo ng INC at hindi matitigil ang gulo dahil babalikan ni Sara lahat ng lumaban sa kanya. Papasukin nila ang Camp Crame at Camp Aguinaldo kapag dumating na ang Sara Army. Okay, pakinggan natin. Presidente ng Pilipinas at sa aking mga kababayan, lalo na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste, sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Okay. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo bukas na lusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame na INC. Ngayon pa lang ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp... Guys, sa mga hindi po updated, si Pebbles Talakera po ay dati po yung DDS. DDS po yan dati. Na lumiwanag po yung utak. Kaya marami po yung alam about po sa mga plano ng mga demonyong kampo na yan. Marami po kasing alam to si Pebbles Talakere about po sa mga ginagawa or gagawin po ng DDS camp. Marami ng mga INC na naka-ready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. May mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Bukas lulusob sila sa Malacanang pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. Didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Diyos ko, langaw lang sila. Yan ang plano nila. Chururut tusok, Eduardo, kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan. Pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel, pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyong makulong si Ka Angel. Huwag nyo akong pinagloloko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army. Hulihin nyo si Pocky, si Pilmor, si De Leon at lahat ng retired militaries. Dahil lahat sila ay nagplano na pabagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Mag-ingat po kayong lahat.
nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Chirurut. Alam nyo kasi guys, itong si Pebbles Talakera, sabi ko nga, dati po itong DDS. At marami pa po itong contact doon sa mga DDS sa loob, mga kaibigan niya. Kaya nga po marami pong nalalaman ito si Pebbles Talakera. At halos lahat naman po ng kanyang sinisiwalat ay fact. At talagang nangyayari. Kasi nga po, nagkakaroon siya ng idea or nabibigyan po siya ng mga text messages ng kampo ni Sara dahil may mga kaibigan at kakilala pa po ito sa loob ng Duterte camp. Okay? Dito naman tayo sa iglesia ni Kulto. Nung nahuli, ayan kung ano-ano na yung sinasabi, wala daw siyang kinalaman, wala daw siyang ginagawa, ito kasi di ba? Si Marcoleta, pinagtatanggol nyo na mali naman. At if ever, ayan, nakulong at nahuli kayo, tutulungan ba kayo ni Marcoleta? Ba hindi naman? Mas piliin ninyo yung pamilya ninyo. Kaysa po dyan sa pinagtatanggol ninyo na hindi naman karapat dapat ipagtanggol. Dahil siya na nga mismo ang umamin dun sa kanyang kaso, sa kanyang magiging kaso, or isasampa ng ombudsman. Hindi kayo ipagtatanggol ni Marcoleta. Ano sira niyo pa sapatos ko? Hindi ka naman natin dito kung wala ka ginawa. Kung di ka nagpunta dyan, hindi masisira yung sapatos mo. Tarantado ka no? Kung nanahimik ka sa bahay mo, at hindi ka nakisali-sali dyan sa mga kulto na yan, di sana wala ka sa sitwasyon mo ngayon. Tutulungan ka ba ni Marcoleta dyan? Di ba hindi naman? Mga siraulo to Pag hinuli at kinulong, saka magsisisi. Bago nyo gawin yung mga iniisip ninyo, pag-isipan nyo muna. Kung ano yung kahihinatnan ng ginagawa ninyo. Wala kasi sa lugar yung ginagawa nyo. Kahapon nag-rally kayo, wala pa kayong permit. O di illegal yun. Ngayon lang kayo nakakuha ng permit Diba? Ano daw ginagawa ng mga pulis? Di nuhuli ka, tangina mo. Ang ginagawa ng pulis, sinuhuli ka. Mangmang ka ba? Lutang ka ba? Obvious naman kung ano ginagawa ng pulis, di ba? Hinuhuli ka dahil sa kamangmangan mo. Shoutout po kay Villa Kalatagan. Ayan. Wala daw sa hulog yung mga pulis. Tangina mo, ikaw kayo, mga kulto ang wala sa hulog. Unang-una, yung permit nyo kahapon ay wala po kayong, yung rally nyo kahapon ay wala kayong permit. Sino yung wala sa hulog? Tangina, tapos hinarang nyo yung mga bus dyan para abalahin at istorbohin yung mga naghahanap buhay o may mga emergency na dumadaan sa EDSA. Shoutout po, welcome back kay Ferdy Cruz. Ayan. Sino yung wala sa hulog? Kulto, sino yung wala sa hulog? Di ba kahapon wala pa kayong permit? Ngayon lang kayo nabigyan ng permit kahapon hinarang nyo yung mga bus nyo dyan, nanggulo kayo, may mga nanakit pa, mayroon pang pulis, na naging sandwich ng bus. Buti na lang hindi matindi yung kanyang injury. Sino yung wala sa hulog? Tangina mga kulto kayo. Inilabas nyo na yung totoong mga iglesia ni kulto na yan. Ano makakampi? Pinusasan nyo ko. Ano kakampi? Iwawat nga lang mo ako. Ano ka ilagay nyo muna doon? Isama nyo doon. Iwawat lang ako. Kaya nga, wala tayong magawa muna. Ano ko lang magagawa? Kaya magpaliwanag sa presinto. Tapos tawagin mo si Marcoleta. Tawagan mo. Bulldog, nahuli kami. Pagtanggol mo kami. Bulldog, palabasin mo kami. Shoutout po kay 19 Mystic. Ayan, shoutout.
Tawagan mo si Marcoleta, hello Bulldog, nahuli po kami ng pulis, pakawalan mo po kami. Tangina nyo, mga bobo. Yung pinagtatanggol nyo, hindi kayo tutulungan yan. Kaya mag-isip-isip kayo. Oh. Ayan pa, oh. Shoutout po kay Jimmy, GV4YG. Ayan, shoutout po sa... Ayan. Shoutout din po kay Leopoldo Adesa. Sabi niya, patuloy sir. Tama ka. Nangangatwiran pa ang mga gago. Di ba tama yung sinasabi ko guys? Kahapon po, wala pa po silang permit. Wala po silang permit. Tawag dito? Nag-rally po sila. Surprise rally. Hindi po nila pinaalam sa otoridad para naman sa ganon ay mapaghandaan po ng ating otoridad yung mga maaabala po nila na dumadaan dyan. Doon pa lang po, di ba, wala na sila sa hulog. Pangalawa, hinarang po nila yung mga bus na talaga namang maling-mali at dapat pong itow yan. Buti nga hindi po sila itinow. Hindi po kinuha yung mga bus na yan. Meron pa budong policewoman na naging sandwich nung bus. Dahil po sa illegal na rally nila. O di ba sila yung wala sa hulog. Tapos ngayon huhulihin sila, nagngangangal-ngal sila. O nahuli kayo, edi yung pinagtatanggol ninyo, tawagan mo. Sabi mo, Sir Marcoleta, Sir Bulldog, Sir Shih Tzu, nahuli po kami, baka pwede nyo po kaming tulungan. Bobo, hindi kayo tutulungan yan. Walang pakialam sa inyo yung tarantadong Marcoleta na yan. Ay ginagamit lang kayo niyan eh. Di ba? At ikaw at kayong mga nahuli, kaya kayo hinuli, may kasalanan kayo. Hindi naman kayo, wala naman na tayo sa time ni Duterte na kahit walang kasalanan ay hinuhuli. Di ba yung mga nagrarally that time yung panahon ni Duterte, sinasagasaan? Buti nga hindi ang ginagawa sa inyo ng administrasyon eh. At deserve mo yan, deserve nyo na mahuli kasi sumusuporta kayo sa mali. At yung sinusuportahan nyo ay hindi naman kayo kayang ipagtanggol niyan. Hindi kayo kilala niyan. Baka sabihin ko pa sa inyo yan sino ka ba? Kahit yung mga reporter nga, sinasabihan niya, bobo tangi. Nung Bulldog na yan. Shoutout po kay Constancio. Ay, pumura pa, no? Shoutout po sa live viewers dyan. Palike po ng ating live. Ladies and gentlemen, welcome to the grand opening of T-Vision Auto, Kumoda, Jayco, Kawit, Cavite. Mahaba ng ads ng Facebook. Hindi ba, doon ulit. Bigyan na nga ako, sinaraw nyo na nga bus nyo, tapos maramang kakapa ng tao. Tao rin, sir, may papel ngayon. Okay, ayan ayan yung napapala nyo. Kasi wala kasi sa hulog, wala sa lugar yung mga ginagawa ninyong rally. Ngayon lang kayo nagka-permit, di ba? Kahapon wala kayong permit. Ibig sabihin illegal yung rally nyo. Well deserved nyong mahuli dahil nanggugulo kayo. At kung mahuli kayo, di tawagan nyo lang si Marcoleta, patulong kayo. Patulong kayo kay Marcoleta.
Di ba? Oh guys, change topic tayo. Pa-like po ng ating live at pa-subscribe na rin po. Mega love shoutout po sa ating po mga live viewers dyan. Maraming salamat po. Ayan, dito po tayo sa ating main topic. About po dito sa mga INC. Kakasuhan na po yan. Or iimbestigahan po ng palasyo. Correction bilang isang correction. uri ng abuso sa karapatan ang naidulot Okay. ng matinding Maiimbestigahan na ng Malacanang ang isinagawang surprise rally sa EDSA ngayong Martes. Ayon sa palasyo, malaki ang collateral damage at pagkaantala sa hanap buhay na idinulot nito sa nakararami. At Dapat imbestigahan dyan si Manalo. Yung hari ng kulto na yan. Deserve nyo tawaging kulto. Dati ganda-ganda ng imahe nyo eh. Ayaw nyo sa sinungaling. Ayaw nyo sa hindi sumusunod sa batas. Okay. Shoutout po kay Janelle de la Cruz. Ayan. Di ba guys, dati po, ang ganda po ng imahe ng iglesia. Kagalang-galang. Ayan ayaw po nila ng sinungaling. Number 1 yan, di ba? Tapos ayaw nila ng hindi sumusunod sa batas. Pero ngayon, nag-iba na po yung imahe nila. Para sa ibang mga relihiyon, katulad po ng mga Christian, Catholic, iba na po yung tingin sa kanila, hindi na po ganun kaganda katulad ng dati. Dahil sila na rin po mismo ang sumira ng imahe nila. Kitang-kita naman natin yan guys, di ba? Sila na mismo yung gumawa ng ikasisira ng imahe nila. live mula sa Malacanang, Okay. maiimbestigahan na ng Malacanang ang isinagawang surprise rally sa EDSA ngayong Martes. Ayon sa palasyo, malaki ang collateral damage at pagkaantala sa hanap buhay na idinulot nito sa nakararami. At live mula sa Malacanang, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, may natukoy na ba ang palasyo na dapat panagutin? Okay, wait lang Meron na naman ditong tang-inang bobo Sabi niya, Inor Aderos, ikaw ang wala sa hulog, bobo ka pa at tanga. Kita naman, nalugmok na ang bansa. Lahat, at lubog pa sa utang. Baha at iba pa. Halos, lubog sa lahat. Linawin mo yung sinasabi mo, mali-mali yung words mo at saka spelling. Unang-una, wala kaming tutol sa rally. Unang-una, ikaw ang tanga. Idinadaan lang namin sa legal. Dahil hindi lang kayo mga nagrarally ang nabubuhay. Hindi lang kayo ang mga nagrarally ang tao na dumadaan at nakikinabang dyan sa EDSA. Idaan ninyo sa illegal, kumuha kayo ng permiso para kahit mag-rally kayo dyan, may gagawin pong paraan yung ating otoridad para hindi naman maantala at maistorbo at maperwisyo yung mga dumadaan dyan sa EDSA. Ikaw ang tanga, tang-ina mo. Mag-aral ka, bobo. Porkit nakanood ka lang, sino ba yung mga magnanakaw? Di ba mga DDS, garapalan? Kaya nga maiimpit si Sara, di ba? Wala kaming pakialam sa mga rally ninyo. Tang-ina nyo, mga kulto. Ang pinupunto namin dito, idaan ninyo sa legal para hindi kayo nakakaistorbo ng hindi nakikisama sa rally ninyo na dumadaan dyan sa EDSA. Tang-ina mo. Sa malaking abala ng rally. Ninya, yan yung layunin ng palasyo sa pagpapaimbestiga sa surpresang kilos protesta na nangyari simula pa kaninang madaling araw sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala pa sa ngayon na nababanggit na anumang pangalan at kung ano man yung magiging susunod na hakbang sa oras na matukoy na kung sino ang may pananagutan dito sa malawakang abala. Ikinataka lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangang maglunsad ng isang malaking surprise rally kaugnay ng kasong kaharapin ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro. Pagtatanggol nyo ba yung hayop na buldog na yan? Garapalan yung ugali niyan. Kung matinong tao yan at mapagmahal sa bayan at sa kapwa,
hindi po yan yung pag in-interview, pikon agad, galit agad. Di ba yung nag-viral na video niyan? Akala niya naka-off air na siya nung ini-interview siya nung dalawang reporter. Kaya biglang sabi niya, mga tanga bobo pala to eh. Di ba? May ugali yan, yung hayop na yan. Tapos pinagtatanggol ninyo, nagpapaawa lang yan. Kasi nga, kaya po siya nakasuhan dahil sa kabubuhan niya rin. Nasa bunganga niya rin po lumabas mismo yung ebidensyang kailangan na pulido, solido, puro ng ombudsman. At kung para sa bayan po, itong bulldog na ito, bakit 3 araw hindi nagbukas ng sesyon at ang dahilan niya lang po para wag mapalitan si Cayetano? Para sa bayan ba yun? Mga bobo pala kayo eh. Mula sa Malacanang, minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at nagbigay ng direktiba sa mga ahensya na magpatupad ng maximum tolerance habang tinidiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nirerespeto anya ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit ikinukonsidera bilang isang uri ng abuso sa karapatan ang naidulot ng matinding perwisyo sa walang kinalaman sa protesta. Dahil sa lawak ng epekto ng rally, Talaga naman perwisyo yung ginawa nila eh. Hindi sila kumuha ng permit. Inilihim nila yung rally nila. Di ba ang dami na abala? Hindi lang naman sila yung dumadaan dyan. Kung gusto ninyong mag-rally, doon kayo sa yung sa Bulacan. Mga iglesia ni kulto. Doon kayo sa dome nyo, sa Bulacan. Doon nyo ipakita yung people power nyo. Hindi yung mga abala kayo ng tao na naghahanap buhay na dumadaan sa EDSA, may mga emergency, may mga business na dumadaan dyan, mga delivery. Kung gusto niyo ng people power, hindi kayo pipigilan. Pero idaan niyo sa lugar at tama. Ang people power, hindi lang sa iisang relihiyon. Ang people power, sama-sama. Ang tinatawag na people power, may Iglesia ni Cristo, lahat ng relihiyon like Christian, Katoliko, mga estudyante, mga nanay, mga lolo, mga lola. Pag yung rally nyo isang relihiyon lang, hindi yan people power. At kung gusto ninyong magpakita ng lakas nyo, mga kulto kayo, doon kayo sa dome nyo, sa Bulacan, ang laki nun. Wala kayo maaabala doon. napilitang ipagpaliban ng Pangulo ang ilang nakatagdang aktibidad upang personal na mamonitor ang sitwasyon. Nagugat ang protesta sa nakambang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta, kung saan iginit ng palasyo na hindi hawak ng Pangulo ang desisyon ng Ombudsman at hindi siya nakikialam sa mga kasong isinampa. Dagdag ng Malacanang, mas mainam na sa hustisya idaan ang mga usapin at hindi sa mga pagkilos na nagdudulot ng malaking abala sa publiko. Diba? Feeling nila people power yung mga bobo. Ang people power lahat nagsasama-sama. Hindi lang iisang relihiyon. Mga iglesia lang yan, oh. Paano naging people power yan? Kung people power yan, lahat ng relihiyon nandyan. Nako. At saka kung gusto nyo ipakita yung lakas nyo, mga kulto kayo, doon kayo sa dome nyo, sa pagmamayari nyo, doon sa Bulacan, yung wala kayong mapeperwisyo. Piling kayo, people power, mga utot nyo. People power, iglesia lang yung nagrarally, tangina bobo. Naman ng Malacanang ang paratang na selective justice at sinabing mula sa noon ay walang pinipili ang administrasyon sa pagpapanakot sa mga nasasangkot sa anomalya kahit pa mga naging kaalyado nito. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking dali ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig,
iginagalang sila, ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat. Tama, igalang ninyo lahat. Hindi lang naman kayo na, tawag dito, shoutout po kay Eduardo. Hindi lang naman po kayo yung, tawag dito, yung dumadaan dyan sa EDSA. Napakadami, libo-libo po yung dumadaan dyan para maghanap buhay. May mga emergency, may mga delivery, na hindi kailangang mapurnada or maudlot. 'Di ba? Kung gusto nyong ipakita yung power ninyo, yung lakas ninyo, doon kayo sa lugar na hindi kayo makakaabala ng ibang tao, mga mga naghahanap buhay. At hindi po yan people power, dahil lang people power, lahat po ng relihiyon nagsasama-sama. Hindi po yan matatawag na people power kung iisang relihiyon lang ang nandyan. Yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Shoutout po kay Arnulfo. Need niya, sinabi ng palasyo na wala pang formal na dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga lider ng INC patungkol sa nangyaring rally. Pero nananatili ang paninindigan ng Pangulo patungkol dito sa pagpapatupad ng batas. Dapat daw ay patas at walang kinikilingan. At magbibigay lang tayo ng update din niya. No? Shoutout po kay Sue Hasegawa. Nakatanggap na yung impormasyon na naging mas mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa palibot ng Malacanang upang matiyak din ang kaayusan at seguridad ng mga naninirahan dito sa loob ng compound. Yan muna ang latest mula sa Ayan, deserve nyo yan, mga kulto kasi pala kayo. Dati ang ganda ng imahe nyo Iglesia ni Cristo, pero ngayon wala na, para naging kulto na rin kayo ni tawag dito? Ni kay Buloy. Dati maganda yung imahe nyo, pero ngayon wala na. Nilabas nyo na yung pagiging kulto nyo. People power daw? People power ba yan? Iisang relihiyon lang yun nandyan? Ang people power, halos lahat ng relihiyon sa bansa ay nagsasama-sama. Kaya nga, people. Iisa lang kayong relihiyon nandyan Tapos hindi nyo pa dinaan sa legal. Okay lang mag-rally ng walang permiso dyan kung totoong people power. Yung magsasama-sama lahat. Lahat ng relihiyon. Kaso kayo lang iglesia lang. Tapos surprise pa. Hindi nyo pinaalam sa otoridad. Para paghandaan kung anong pwedeng gawin, kung saan dadaan yung mga dumadaan dyan. Wala di ba? Naging illegal. Shoutout po Ferdy Cruz, welcome back. Ito hindi magtatagumpay ang people power kuno ng mga DDS. Okay. Guys, palike po ng ating live at salamat po sa mga nagpapakulay dyan. Maraming salamat. Imposible na magtagumpayan. Tuhanan at kabutihan. Ngayon mga kabunyog, bakit imposible na magtagumpayan? Bakit hindi magtatagumpay ang... Ayan, shoutout po Arnulfo, mga perwisyo lahat yan. Kaya nga sir wala naman pong problema kung mag-rally sila. Ang problema lang po kasi, wala po silang abiso sa otoridad. Kasi nga po yung EDSA ay po yan, public place. Daanan po yan ng libu-libong nagtatrabaho, naghahanap buhay, may mga business, may mga delivery, merong mga emergency ng mga estudyante. Public place po yan, kaya po kailangan pag meron pong gaganaping rally dyan na malawakan, kailangan po nila ng permiso, ng permit para po paghandaan ng otoridad. Kasi hindi lang naman po sila yung dumadaan dyan. Hindi lang naman po sila yung mapeperwisyo dyan. Shoutout po kay Carida. Mega love shoutout. Rally na ito. Bakit hindi yan magiging people power? Okay. Sa totoo lang,
mga kabunyog, ang people power, people. Ah, Ibig sabihin, yung malaking mayorya ng mamamayan, yung great majority ng tao, sang-ayon na napalitan na ang administrasyon. Yan ang tinatawag na people power. Ngayon, sino lang ba ang shoutout po kay Maria Orteza. Hindi po yung people power. Ang sigurado po ay okay, hindi ko masyadong maintindihan to, mama. Pero oo, tama, hindi po yan people power. Kasi po, ang people power ay nagsasama-sama po ang mga sektor, ang halos lahat ng sektor, mga religious group, nagsasama-sama po yan. Kaso po, ito po ay, isa lang po ito iglesia lang po at ang mga kulto ng DDS. Kaya hindi po yan matatawag na people power. Ayan, tama naman po si Mara, si Ma'am Maria. Ayan, maraming salamat. Arnulfo, wala ipapanalo yan, mga relihista. Simula sa poll, hindi sila para kampihan ng AFP at PNP. Tama po. Yung tawag dito, yung people power po nun, kaya po nag-withdraw yung mga kapulisan nun dahil nagsama-sama po ang lahat ng sektor ng mga religious group. Kaya po, nag-withdraw yung ating mga kapulisan that time nung nagkaroon po ng people power dyan. Kaso po ito, iisa lang po ito Diba? Kaya hindi po yan matatawag na people power. yan? DDS, INC, yan ba ang people? Hindi mo naman matatawag na people power lang. Tukmol power yan. Yan. Kung isang faction lang yan, isang section lang ng populasyon yan. Ang people power, yung malaking segment o bahagi ng populasyon, talagang gusto nang bukuhin na ang gobyerno. Yan ang people power. Halimbawa, nung panahon ni diktadurang Marcos, si Ferdinand Marcos Sr., tingnan nyo ang nagsama-sama noon. Yung military na hati na. Kasi yung grupo nila Ramos at saka ni Enrile humiwalay na kila Marcos. Ang naiwan na lang kay Marcos yung grupo nila Ver. Yung RAM, yung mga Reform the Armed Forces Movement. Ay, Ma'am Cecil! Ayan, welcome back po kay Ma'am Cecil. Mega love shoutout po. Lagi pong nasa live natin yan. Salamat. Hiwalay na sa ni Marcos. Yung mga noon, mga yellow, mga dilawan, mga liberal party, mga Unido, yung grupo nila Coridoy, yung opposition noon, yung mga leftist noon, kasama na rin para sa pagpapatalsi kay Marcos Sr., yung simbahan, yung mga estudyante, mga urban poor, kaya nga umabot sa 2 milyon ang nagrarally noon sa EDSA. Ang 2 milyon noon na tao, iba-iba yun. May mayaman, may mahirap, may simbahan, urban poor, estudyante, may mga leftist, progresibo, may mga dilawan, may military. O yun ang people power. Yun ang people power. Yung panahon ni Erap, ayaw na ng mga tao kay Erap. Sino ang sumama sa rally? Yung mga leftist, Bayan Muna, Makabayan, pati yung grupong Sanlakas nila Pupoy Lagman noon, yung mga dilawan, yung liberal, nandun si Cory, nandun sila Drilon, sila Marojas, sila Kiko Pangilinan, magkakasama na yan. Pati yung grupo nila Gloria Arroyo, nila Villar, nagsama-sama yan laban kay Estrada. Tapos ang military, nag-withdraw na ng support si Angelo Reyes. Pati ang PNP noon, si Lacson, nag-withdraw na rin ng support. Yung mga governors, mayors, alam nyo guys, kung siraulo po yung presidente natin, katulad nung demonyong si Digong, naku po, napakadami pong masasaktan dyan. Kung natatandaan nyo yung time ng DDS na si Duterte, di ba yung mga nagrarally doon, sinasagasaan ng mga polis, ng otoridad? Di ba may video yon ng mga pinagsasagasaan yung mga nagrarally doon? Kung ganun yung ugali ng Pangulo ngayon, ang daming nasaktan sa rally na yan, sa mga demonyong mga kulto na yan, sa mga nanggugulo. Ang dami pong nasaktan dyan. Kaso hindi po ganun yung ating Pangulo, di ba? Iniisip pa rin po nila ng ating administrasyon yung kapakanan ng mga nagrarally na yan kahit nakakaperwisyo na.
Baka kung DDS time yan, kung ayaw umalis ng mga nagrarally na yan, baka binomba yan ng ng malabanan, yung may mga tae. Ayaw nyo magsialis bombahin nyo yung yung malabanan tank, yung may tae. Diba? Kung sira ulo po yung administrasyon, baka ewan ko kung saan pulutin tong mga to. At saka wag nyong subukan pilitin yung Pangulo na masagad sa galit sa inyo. Tandaan nyo Pangulo si Bongbong Marcos. Isang pindot lang yan sa beat. Isang pindot lang yan. Martial law, iiyak kayong lahat dyan. Pag hindi na makontrol ang tao ng administrasyon, isang pindot lang sa beat, huwag kayong mayayabang, hindi kayong malalakas. Wala kayong people power. Huwag ninyong sagarin yung ating administrasyon para magsatupad ng people power, ng martial law. Unti nang nag-withdraw ng support. Yan ang people power. Pag sinabi mong people power, yung iba't ibang segment o seksyon o bahagi ng society, ng lipunan, ay sumusuporta na sa pagbabago ng gobyerno. Ayaw na nila sa gobyerno. Ngayon, sino lang ba ang nandyan? DDS sa Iglesia ni Cristo. Yan ba yung people? Wala, Iglesia ni Kulto na tawag dyan. Nilabas na nila yung totoong kulay nila. Ayaw daw sa mga sinungaling. Ayaw daw sa mga hindi sumusunod sa batas. Pero sila po mismo hindi na sumunod sa batas at kumakampi sa sinungaling na si Marcoleta. Yan ba yung people? Tukmol diba, yan, tukmol. Mga kababayan? Pag sinabi mong people power, talagang people yun. Hindi, sa totoo lang. Bakit ko nasasabi yan? Kasi nandun ako sa people power 1. Nandun ako sa people power 2. EDSA 1, EDSA 2, nandyan ako pareho. At kasama kami sa mga nag-organize niyan. Yan yun. Hindi ka pwedeng manawagan ng people power na Iglesia ni Cristo lang, tapos DDS lang, tapos i-claim na ninyo people power yan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Wala pa nga kayong kalahating milyon people power. Diba? May kalahating milyon ba kayo nandyan? Wala. At ulitin natin ang people power po. Lahat ng sektor, religious group, nagsasama-sama po yan para matawag po na people power. At lahat ng estado, mahirap, mayaman, bungi, may ipin, piluka o kalbo, nagsasama-sama po yan. Yan po ang matatawag na people power. May mga bata, may matatanda, may ngipin o wala, may buhok, may piluka, ganyan. Lahat ng sektor, lahat ng religious group, ganyan, nagsasama-sama. Pero para tawagin nyo na people power, yung rally ninyo, Iglesia ni Kulto, pagkalat nyo na lang. Hindi yan people power. Tukmol power. Sa totoo lang, armpit power. Diba? Hindi, sa totoo lang. Kahit paanong gawin nila dyan, kung hindi nila, kanino ba dapat ang makuha nilang support? Urban poor, mga estudyante, mga manggagawa, mga kababaihan, simbahan, protestante, katoliko, evangelicals, dapat kasama yan, Muslim, kaya pati mga leftist kasama. Yan yung people power talaga. Pero yung nandyan lang ay DDS at saka Iglesia, ang tawag mo dyan, DDS Iglesia power, tapos guys, i-claim nyo pala na natin people live at power na yan. subscribes na rin po. Ayan. May ganap shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Wait lang guys Maraming salamat po sa mga nag-like at nagpakulay. Maraming salamat po. Wait lang po Wala yan.
Hindi yan magiging people power. Sa ganyan lang. Ha? Hindi, sa totoo lang. Kaya nga, alam din naman ni PBBM na manageable pa yan. Hayaan lang yan. Hindi, basta't wag na yan lumaki. Hayaan silang mag-rally, ganyan lang. Pigilan na yung iba na sumama dyan. Oh. Tuloy pa nga ang pagpunta ni PBBM sa Canada. Di ba tuloy pa ang pagpunta ni PBBM? Oh. Kung sa tingin ni PBBM delikado na ang sitwasyon, hindi yan aalis. Tuloy ang biyahe sa Canada. Tapos si Marcoleta na yung ombudsman nag-press briefing kanina, si Miko Clavano. Sabi ni Asi Clavano, tuloy ang pag-file ng kaso na kay Senador Rodante Marcoleta. Tapos si Yussi Claire Castro may press briefing kanina. Ano ang sabi ni Yussi Claire Castro kanina? Sabi niya, kung mayroong ibang interes o interes ng ibang grupo o ilang tao, hindi ito dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyong ito ng batas. O yun, ibig sabihin, hindi pwedeng maging hadlang yung rally na yan para ipatupad ang batas. Ang batas ay batas. Ha? Tapos nung 2001, EDSA People Power 1, kasama kami. Galing Ortigas, EDSA, nagmarcha kami papunta ng Mindiola. Pagdating namin ng Mindiola, nabalitaan na namin, paalis na din si ERAP. O yun, EDSA People Power 2. Yan yung hindi ganyan ang people power, yung ginagawa nila na yan. Magkakaroon ba ng people power na iglesia lang at DDS lang? Sino ba ang magde-decide ng Pilipinas? Iglesia at DDS? Kiklaim nila sila na yung people? Ha? DDS at saka EDS at saka iglesia? Magkiklaim kayo na kayo ang people? Kayo ang magsiset ng direksyon ng Pilipinas? Kayo lang? Hindi people power yan. Diba? Kayo yung minority. Kayo yung minority. Pag sinabi mong people power, dapat makuha nyo yung majority ng tao. Oh, di ba? Pag wala pa sa inyo ang majority, hindi kayo pwedeng mag-claim ng people power. Ha? Hindi, sa totoo lang. Hayaan lang yan mag-express ng kanilang nararamdaman. Okay lang yan. Pero kung nag-iisip sila na people power na yan, nangangarap sila ng gising. Iglesia ni Cristo plus DDS equals people power? Anong klase yan? Ibig sabihin, kayo, didesisyonan nyo na ang politika ng Pilipinas na kayo lang? Wala yan. Hindi yan. Kailangan nyo munang makuha ang simbahan. Makukuha nyo ba ang simbahan? Iglesia ni Cristo lang ang kasama nyo. Mabuti pa yung rally namin nung isang araw doon sa EDSA. Yung sa White Ribbon Movement. Kulang pa ang tao noon. Pero yung leader ng mga simbahang Katoliko nandun, mga obispo. Nandun yung leader ng mga Protestante, UCCP. Nandun yung leader ng Muslim. Nandun yung leader ng Evangelicals. Hindi nga lang nagbitbit ng maraming tao. Pero nagre-represent yun ng iba-ibang relihiyon. Kung wala lang doon sa rally namin noong June 28 sa White Ribbon Movement, Iglesia ni Cristo, wala doon. Sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Yan yun. Wala yun. Pero mas marami kaming mga denominasyon ng simbahan. Kunti nga lang ang binitbit na tao. Yung mga estudyante, nandun. Estudyante ng UP, ng iba-ibang eskwelahan. Kunti nga lang ang bilang ng estudyante dahil wala pang pasok ang mga colleges ngayon. Oh, di ba? Yan yun. Yung mga urban poor, nandun. Yung mga workers, nandun. Yan ang sinasabing people, yan. At kunti lang kasi yung bilang noon. Pero yung rene-represent noon ay iba-ibang sectors ng lipunan. Ito, magmumobilize yan si Mike Defensor, hakot. Magmumobilize si Chavit, hakot. Magmumobilize si Leandro Libeste, hakot. Pag hakot, hindi totoong naniniwala yan sa pinaglalaban. Hakot yan eh. Ang people power, dapat totoo yung pinaglalaban mo, nauunawaan mo. Hindi hakot lang. Ganyan yung people power 1 at people power 2. Ang layo. Nangangarap kayo ng gising pag sinabi yung people power na ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Yusek, follow-up lang din po muna po dun sa rally, no? Well, sabi nyo nga po nire-respect yung karapatan nilang magprotesta, but
Is there a directive from the President na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, ay kailangan na silang i-disperse? Because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng 1 linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacanang to deal with such activities? Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. And guys, papakilala ko lang kasi inyo si Marcoleta. Shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Anong brand ng gatas ang trusted ng moms? Palike po, palike. Trusted by 8 out of 10 moms. Sinisi naman ni Senador Rodante Marcoleta si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ayun ka, para saan niya si Marcoleta. itanong plunder case Ayun, laban sa kanya. Layon, umano nitong makulong siya para pigilan ang investigasyon sa flood control scam at para hindi siya makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan. Yan Oh, naglilingkod ka? Naglilingkod ka. Pero yung pinangako mo sa taong bayan na libreng kuryente, inasikaso mo ba? At yung pagbubukas ng sesyon ng 3 araw, anong dahilan mo? Dahil ayaw mong mapalitan si Cayetano. Naglilingkod ka sa bayan? Tangina mo. Naglilingkod daw sa baya, utot mo. Ang sagot ni Senador Rodante Marcoleta sa anunsyo ng ombudsman na sasampahan siya ng reklamong plunder o pandarambong dahil sa hindi niya idineklarang 75 million pesos na natanggap na regalo o donasyon. Sabi ni Marcoleta, gusto lang siyang ipakulong para pigilan ang investigasyon niya sa flood control scandal at para hindi na siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Hindi ka na talaga makakasali dahil nakatakda ka talagang makulong. Nakatakda ka talagang makulong. Shout out. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Tanong ni Marcoleta, bakit siya ang inuuna at hindi ang mga taong nasa likodan niya ng nakawan? Oh, dapat ka unahin. Mayabang ka eh. Shout out po kay Isben Jower. Ayan. Mayabang ka eh. Bukod sa may sala ka, mayabang ka, pikon ka, mapanglait ka. Diba? Deserve mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Di ba nabigyan na kayo ng pagkakataon? Ang dami yun ng pagkakataon. Nagbukas kayo ng mga peking blue ribbon. Di ba? Ayun yung pagkakataon nyo na ilantad kung talagang may katotohanan at basis yung mga sinasabi nyong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala kayong nailabas. Di ba? Ilang beses kayo nag-open ng blue ribbon ninyo? Ang daming beses. May napatunayan ba kayo? Wala. Kasi kung meron talaga kayong hawak na ebidensya, di sana sinampan nyo na yung yung kaso na yan. Diba? Pero wala naman po eh. Puro hearsay. Puro kwento. Puro paninira lang sa mga reputasyon. Napatunayan Meron na na po yan. isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Ang sinisisi rito ni Marcoleta, si Ombudsman Jesus. Baka gusto mo rin maging state witness. Kung gusto mo kasi maging state witness, ilalantad mo lahat.
At dapat, pwede kang maging state witness kung may hawak kang ebidensya. May hawak to si Bonoan. Yari ka dito, Marcoleta. At dun sa mga ilalantad ni Bonoan, yari kayo dito. Bruce Crispin Remulla. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay itong September Okay, hanggang dito na lang po muna yung ating live, guys. Maraming salamat po sa mga viewers po natin. Ayan. Na hindi po nagsasawang sumuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat. God bless po. Medyo masakit na yung ulo ko eh. Ayan. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Bye guys. I love you.